Natapos na nga talaga ngayon ang kanilang kabataan. Ngayon, ang buhay nila ay seryoso na at dito na sila makikipagsapalaran sa buhay. Aalis na si Cleof sa kanilang nayon upang pumunta sa lungsod Maynila upang maisakatuparan ang pangarap ng kanyang magulang para sa kanya. Bagamat malungkot at masakit sa kanilang dalawa iyon ni Ariel, kailangan na niya talagang lumisan at mag-aral ng pagiging doktora. Isang araw, habang nasa dormitoryo si Cleof sa Maynila, naaalala niya ang usapan nila ng kanyang ina sa bahay nila sa nayon. Ng karera, kalimutan mo muna sa Ariel. Pero Nay, kaibigan ko po si Ariel. Kahit na, kayo dalagat binata pa. Alam mo naman sana kung anong ibig kong sabihin. Ibig kong maging doktora ka, kaya kalimutan mo muna ang mga lalaki. Ang mga pait na may inuukit sa kanyang isip ay parang landas na pinukpok at ang kanyang katauhan ay nayanig. At ang tunog ng pagpukpok ay nag-aalingaw-ngaw ng lalaki! Lalaki! Minsan, dumalaw si Ariel sa dormitoryo ni Cleof upang kamustahin siya. Sila, nang inay at ikay, sumaraw. Huwag na muna tayo magkita, Ariel. Bakit? Dati naman tayo. Natuklasan nila sa isa't isa na mataas na ang dingding sa kanilang pagitan. Matatag iyon, makapal, at waring hindi nila mabubuwag. Si Ariel ay lumisang larawan ng isang bilanggong hindi nakaigaw sa isang mataas na pader. Nang umuwi sa lalawigan si Ariel, malungkot ang kanyang mukha at napansin agad iyon ng kanyang ama. Oh anak, bakit ka malungkot? Ayaw sa akin magpakita ni Cleo. Asus, wala kwenta yun. Pag nagtapos na siyang magdoktora, magkakalapit kayong muli. At habang nagdodoktora siya, masama kami magkita. Tama ka. Kasi pag malapit ka sa babae, malapit ka rin sa tukso.